Bombo Marga, long time no here. Na-miss ko din kamo dyan sa Bombo Radyo Naga. Marhay na banggi po sa Indogabos and kumusta po kamo? And salamat po sa pagkakataon liwat na magkaulay-ulay kita, Bombo Marga. Thank you very much po, sir. Aram ko pagal ka pa sa biyahe, kaya lang mabalos po sa pagtaon ni oras, digdi po sa samang programa. Sir, igwa po kitangon yan ng issue, digdi sa, bako lang digdi sa tuyong probinsya, kundi sa enterong nasyon. Itong manong duman sa tuyong kakaltason ang mga nakonsumong kuryente kang nasa vulnerable group. And ano pang reaction mo digdi? And ano po ining EPIRA, sir? Baka kung gapo kitang maitaong dawa kadikit pong kuyan digdi sa Republic Act number 9136 or ining EPIRA. Oo. Kung matatandaan ko tabi, Bombo Marga, kang 1990s, ang estado kang sa tuyang electricity supply nagkakapro-problema. Kaya nagkaigwaning IPIRA, tanganing masolve ang brownouts kadtong mga panahon na ito, and mataanan ning pagkakataon si mga ibang mga players sa kuryente na makapag-operate din, and mataanan ning pagkakataon na makakontribute sinda na ma-address itong problema sa brownouts kang 1990. So ining IPIRA law, saro sa mga rason is really to address the energy crisis, particularly sa mga brownouts ka mga panahon. Kaya nagkaigwa ning a sort of privatization, may mga ibang mga companies na naggalaog into energy consumption business, arog kang kuryente, tanganing once and for all, ma-address itong sa tuyang problema sa kuryente at the time. Yan ang pakaintindi ko tabi, Bombo Marga, kang IPIRA law. Kung sinasabi mo po, sir, na to address the energy crisis, ngunyan igwa kitang namamatayan kayan, ano po kaya ang magigibo kang, may magiginibo ba ining RA 9136 or IPIRA, digdi sana i-experiensya niya to sa presenting panahon? Kasi ang dating kang IPIRA law, tabi Bombo Marga, is really to address itong mga utang, matabangan ang gobyerno na ma-address si problema sa tuyang mga electric cooperatives, electric companies. Kaya may sort of privatization component. Kumbaga, under the concept of economics, capitalist thing, itong capitalist idea, na we let the private sector help us in addressing the government problem. And so far as kuryente at the time, kuryente si problema takang mga panahon na ito. So now, dapat igwa din ning opportunity na gamiton kang gobyerno ang IPIRA law to help our kababayans, especially itong sa tuyang mga vulnerable sector na makahawas sa sendang problema or sa pagtios, sa mga utang, etc. So itong connection kanido man sa lifeline law na ipigpasar, and para sa ko garo wrong timing nga ni ang implementation kasi though we need to follow the law kasi iyan ang pinagbubuot kang lay, pinagpasar kang kongreso, pinagpirmahan kang presidente, and now the Department of Energy will be the one to implement this law. So ang ano lang kasi, Bombo Marga, yes, we talk about social equity kasi ang saro sa mga intent kanita Bombo Margang lifeline law is really to promote social equity, matabangan si mga vulnerable members of our society like the 4-piece members, pero paano man si mga middle class na araw ta, we will also be experiencing, nag-experience man kita kang crisis, pero since iyan ang pinagbubuot kang lay, baka kung gusto tang i-question, I do not know kung igwaning possibility, may possibility kung may mga consumer groups na
parte kang middle class na gustong i-question ang validity kang nasabing law, baka iyon na lang yan ang magiging ah, solusyon sa concern mo niyan kang mga nasa middle class in particular. Pero siguro dapat maintindihan tabi Bombo Marga na bako tabi si mga four-piece members ang satuyang iriwalon kasi they are just a recipient of this law. Asi satuyang mga mambabata, satuyang mga congressmen and mga senador, sinda ang naggibo kaning laynani. Ang beneficiaryo lang would be the vulnerable members of our society, the 4Ps, the senior citizens, etc. So, kung may mga concern siguro about this kind of law, yes, I understand na naintindihan ko din ang sentimiento kang satuyang mga kababayan, lalong-lalo na itong ipapasa sa satuyang mga consumers itong ibabayad kang mga kooperatiba or ibabayad ka itong mga kababayan niya to na magiging beneficiaryo kani. Siguro dapat i-consider mo na kang satuyang Department of Energy na I think you ang nag-i-implement kaning long ini, nag-i-execute kang long ini, baka pwede man sigurong i-reconsider mo na for the meantime that we have this energy crisis also, that everybody is affected, not only the vulnerable members of our society, maski ang mga nasa middle class. Siguro pwedeng magkaigwa muna sigurong certain moratorium. Garo for the meantime, dahil na muna siguro i-implement, adalan mo ng marhay, lalong-lalo na tayo kita sa crisis, baka isuspend mo na for the meantime ang implementasyon habang gabus man kita nakakamati, gabus man kita nakaka-experience kang krisis na pinag-aatubang yato mo niyan sa tuyang nasyon. Pero sabi ko nga di ita po pwedeng sisihon ang mga 4-piece members as in iba pang mga benepisaryo kasi sindaman lang po ang pinag-identify na beneficiaryo kaning Lifeline Act kang sa tuyang gobyerno. Tama ka po duman sir na wrong timing talaga. Naarog gani ka ang sa tuyang na experience tapos sabi ko nga ni kas bago kay Ma'am Jen nagrampa kang Bicolana Gabriela garo niya ako si Pa Santang Cruz dinagdagan pa sugabat dahil indigdiyo daw kakadikit lang yan kailang syempre dahil ba yung kayang paasanuna kang for example kang si Meralco kang si Kasureco dahil ba pwedeng sinda na kayan ang magsagot ba kung ikakargo duman sa mga miyembros konsumidores kaini pong ang dating sa ang dating kaya Bombo Marga is aro kay garo pass through garo imbes na sinda ang mag-shoulder kadtong ibabayad ano tang benepisyo duman sa tuyang mga kababayan na sabi ko nga ni it's part of social equity. Siguro mas maray na sinda na lang man siguro ang mag-shoulder imbes na ipasa pa sa consumer. Pero we really need to look into the kung ano talaga si nasa implementing rules and regulations kang nasa bitang batas, kung talagang nakalaag duman na ipasa sa consumer ang pag-provide kadtong fund na ibabayad duman sa magiging beneficiaryo kang Lifeline law sa mga consumers, kang mga cooperatives, kang mga mga electric cooperatives or electric companies, makikitang magiging because iyan ang pinagsasabi kang lay. Pero may may kakayahan din ang mga electric companies na i-shoulder kung talagang gusto manindang matabangan kitang mga nasa middle class in particular. Maray siguro si mga kababayan tang yaon sa upper class, si mga milyonaryo, mga mayayaman na daiman ninda totally mararamdaman ang impact kaniyong pinagbubuot kang lay na magtauning assistance sa tuyang vulnerable members of our society. Pero dapat ang isipon talaga ninda is the middle class na
maski pa sabihin tang ang sweldo kayan is around 50,000, 40 to 50,000, pero kung sa sarong pamilya, lima or nagkaklase yan bumarga, may mga aki na nagkaklase, nagagastos din sila, ang iba dyan may mga loans din, ang iba dyan may mga pinag-aagihan din ng mga financial difficulties. Siguro for the meantime, ang sakuyang hiling, baka pwedeng i-consider kang mga kooperatiba, kang Meralco, kang iba pang mga electric companies na for the meantime, pwedeng i-shoulder mo naman siguro ninda kung gusto man nindang matabangan din ang middle class. Na yun na lang garo nga ni mayo man ning benepisyo na nakukuha ang middle class na iyo din ang kadaklan sa nagko-contribute kita bumarka sa pundo kang gobyerno sa tax. Kita permi ang dayaman kita pwede makaiwas kasi minsan ang satuyang sweldo bago ta pa man lang ma-receive mo niyan 30 bago ko man lang na-receive ang sweldo ko kaltas na si sakuyang tax o mayo na akong dulagan kasi na kaltas na si tax. So dapat siguro we consider every sector, lalong-lalo na sa middle class. Siyempre, pasalamat ang satuyang mga kababayan, itong mga magiging benepisyaryo, dakulang tabang ini, si pangbayad ninda sa kuryente, pwede na nindang idagdag sa indang budget sa pagkakan. Pero paano naman si mga nasa middle class? Maski pa sabihin tang point something centavos lang yan, pag pinag-ano mo yan, nakula din yan. Pag pinagtiripon mo, pwede na din yan na sa pamasahe kang aki, kang mga yaon sa pamilya sa middle class. And iba pang pwedeng magastos. Siguro, ang pangapudan adalan siguro kang sa tuyang nasa gobyerno, sa Department of Energy, sa National Electrification Administration, kung may posibilidad bang i-suspend mo na and ipasa na muna sa sa kooperatiba or sa electric companies na habang yaon kita sa crisis. Win-win situation man. Di maanggot nadadalan ta na sa mga Facebook page, grabe ang kaanggutan lugod sa gobyerno because of this. Garo, tama ka, at ang igwanang kitang pinapasa na sarong krus, garo, nadagdagan pa because of this implementation. Pero, ang gusto ko lang ipaabot is si timing lang siguro. Lalong-lalo na we are still experiencing this energy and oil crisis sa Pilipinas. Iyo po, sir. Marisa naman kaniso, may mga haralang ko talagang sweldo, paano man talagang tama ka na itong, kasi ang sahod niya to, ang gastos ta nakadepende sa kung pira ang ginagastosan ta sa laog kang household, pira so aki, so pinapakakan kang pamilya. So kaya siguro sana maisip-isip kang gobyerno na dapat ba talagang kaltason ini daw kakaltason sa kada consumer or baka kung pwede naman ning saguton kang kooperatiba. Sir, medyo kulang na kita sa oras. Itaw ko po girare sa imo ang linya kung may message ka po sa gabos pong naginan nyo kasi nagadalan. Yeah, bumarga ini mga sakuyang mga sentimiento de corazon, mga sa diritaning opinion. Since igwa kita ning lay, dapat po kita magsunod sa lay. Now, it's up to our president. For example, baka madamog ni President Marcos ang hinaing din kang middle class, baka since siya ang nag-i-implement kang lay, baka for the meantime, igwang maging win-win solution to this concern. Dahil sinasabi na tatabangan ang vulnerable sector of our community. Kay puwan tatapo sindang suportaraan, tangani pong ma-implement ang konsepto ng social justice sa tuyang komunidad na sabi nga ni Ramon Magsaysay, those who are less in life must be more in law. Siguro sa manifestation, pero itimbang or i-weigh man kang gobyerno, i-consider man kang gobyerno si
magiging impact kani yung long ini, though this law would be very welcoming and masusuportahan sa tuyang mga kababayan na nag-struggle din sa buhay, pero data man pwedeng i-left behind si mga nasa middle class. So it's up to the president kung isususpend niya ang implementation kang lay, yaon yan sa iyang yaon yan sa iyang kapangyarihan. So ano lang po kita, padayon lang po, padagos lang kita sa pagbuhay. Tanghani pong padagos lang kitang makibaka, makilaban, lalong-lalo na ta sa aga, aldaw ni mga obrero, kaya paabutan po niya to ning Happy Labor Day. Maski nga ni po, grabe ang struggle kang sa tuyang mga obrero. So sana po tanan ta niya to ning pagsaludo ang sa tuyang mga obrero, ang sa tuyang mga manggagawa. Kung bako sa inda po, mayo ma-continue na magdalagan ang sa tuyang ekonomiya. So saludo po kita, pero sana madamog din president kang hinaing kang nasa middle class, lalong-lalo na kita po ang minsan perming natatamaan kang mga bagay or mga programa na minsan makulog na sa buot kang ibatang mga kababayan, kami na lang permi ang garumayong ayuda, itong nasa middle class mayong man lang ma-experience na ayuda hali sa gobyerno. So, salamat po and happy Labor Day po sa tuyang mga obrero, sa tuyang mga manggagawa. Saludo po kami sa inyo. Thank you very much po, sir, sa imong sentimiento di corazon. Suno ko ta. Mabalos po, sir. Thank you very much sa imong oras. Dawa bising-busy, pinaunran mo kami. Mabalos po and mabuhay po kayo. Salamat, Bombo Marga, sa uulitin anytime. Thank you so much and mabuhay po kamo sa Bombo Radyo Naga. Salamat po. Bye! Yan mga kabombo, ang sintim